Alamin nga natin, pag-usapan po natin yan. Nasa linya natin ngayon si Dr. Gerald Abercos, isang sociologist. Good morning, Doc Gerald! Welcome back sa ating programa at maraming salamat muli sa pagkakataon. Good morning, Miss Lala. Good morning sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon. Magandang maulang morning sa Metro Manila. Oo nga eh. Bagaman at least hindi malakas. Pero sabi ng pag-asa talagang magiging maulan po sa atin ngayon no? Buong araw. At tayo daw pinaka-maapektuhan. Kaya tutok lang naman tayo sa ating mga pagpapatuloy ng programa. Mag-a-update tayo dyan. Sana hindi na magbaha. Hindi ba? Oo. Pero habang tayo nagkakape, kasi lang naman tika-tik lang naman ng ulan. Malamig lang, di ba? Masarap pag-usapan to. Isipin natin ang ating future. 'Di ba? Pero live fast and retire young na daw ngayon ang mindset ng tao. Totoo nga ba? Lalo na ng kabataan? Live fast, retire young. Actually, hindi lang ito exclusive para sa mga kabataan ngayon. Kahit noong unang panahon pa, yan talaga ang gusto to earn much, have a happy, healthy living, and then retire early. Lahat tayo, Miss Lala. I know you would also agree with me. Lahat tayo pinagdaanan natin yan at lahat ng generations, yan ang naiisip at yan ang gustong gawin. That's good kasi at least may goal, may gustong mangyari. Pero ang tanong, nangyayari ba talaga? How often does it work? Ganun ba talaga yung buhay? Oo. Bakit kaya ganun ang kanilang pag-iisip ngayon? Parang ang goal nila maaga akong ayoko na magtrabaho siguro at the age of 50 o ba? Bakit parang ayaw nila, hindi pa sila nakakapagtrabaho, hindi pa nakakapag-build ng career, gusto nang matapos. Tama ba yun? Yeah. Lahat tayo pinagdaanan natin yan. Kahit yung kabataan natin, ganun din tayo. Talaga ba? Ba't ako hindi ko naisip yun? Parang ready ako hanggang sa retirement age. That's good for you. Kakaiba ba ako? I started teaching at the age of 21 and sabi ko, by the age of 40, sabi ko, I have to be retired na. I'm 46 right now. I'm still working. I'm still striving, So it's like this kasi, Miss Lala. Kailan ba nagplano itong mga kabataang ito, tayo rin, nung kabataan natin, nung panahon na kabataan natin, na, you know what, everything seems to be just fine. Hindi pa nagising sa atin yung responsibilities that we have to do. Most probably, nung iniisip natin yun, we were eligible bachelors and bachelorettes. Hindi pa umaabot, hindi pa nagising yung realities of life. Na, in order to earn a living, sometimes, most of the time, kailangan is for us to work hard. And hindi pa natin nakikita na while you are adulting, marami ng responsibilities na nakaatang sa shoulders natin. So, yung mga panahon na yun, medyo romanticized pa yung idea ng. But it does not mean, Miss Lala, na kapag working ka pa right now, you're not successful. Ibang usapan naman yun. Oo. Pero ito so may nag-text sa atin. Hindi ko alam kung ilang taon po siya. Sabi niya, Doc Gerald, sabi niya, nung panahon namin, ang nasa isip namin, mahango sa hirap ang mga magulang, mga kapatid, pamangkin, buong lahi. Wala daw sa isip yung mga magpakasaya, ganyan. Siguro daw po practical ang mga Gen Z na isipin ngayon at agahan ng retirement nila para daw ma-enjoy mismo yung pinaghirapan at kinikita nila. Para kaya iba kasi, depende ka rin siguro kasi sa environment na kinalakihan mo. Ganun ba yun? Yes, that's right. Lahat kasi tayo, talagang gusto nating maging gusto nating mag-independent, gusto nating we have the luxury of our economic resources. Hindi naman ibig sabihin na yung mga Gen Z natin right now, hindi na nag-iisip na matulungan ang family, at hindi naman yung exclusive sa atin. So, the idea there is that we are bombarded by so many information on getting rich fast and having a lifestyle na magaan, na masaya. Everybody wants that. Everybody wants that. Lahat ng generation gusto ng ganun. Pero dumadating kasi talaga yung idea na may marami na akong mako-compromise sa buhay ko.
kailangan kong magtrabaho because I need to accomplish something for me, for my family. But hindi natin sinasabi na exclusive to sa mga Gen Z at sa mga kabataan ngayon na sila wala rin silang inisip kundi pansarili nila. No, tayo rin. I mean, tayo rin before when we were younger, we never thought of that. Except for people talaga na sabihin natin na at an early age naturuan ng mga magulang ng value ng hard work and yung responsibility sa family. Siguro magaan-gaan na rin, Miss Tala, kasi ang buhay ngayon compare dati. Anong dahilan ng kagaanan? Hindi yung economic kagaanan, ano? Yung marami kasing opportunities right now for our young ones to earn income. Hindi katulad na limited pang opportunities. Right now, napakaraming opportunities para sa kanila. Tsaka iba-iba kahit anong talento mo, 'di ba? Mapapalago mo na pagkakakitaan, 'di ba? Dahil sa social media. Sabi nga nila dahil may nag-text sa atin dahil sa social media kaya ganyan na mag-isip yung mga kabataan. Actually, hindi lang kabataan May mga kakilala ko nasa 40, ganyan nababago rin yung kanilang goal. Parang oo nga pwede rin naman pala kung mag-ipon, magretiro ng maaga para makapag-enjoy. Parang malaki talaga ang impluwensya ng mga nakikita at nababasa natin sa social media sa pagbabago ng mga paniwala at pagpaplano, Doc Gerald. That's right. It's quite obvious na lahat tayo nakakakita sa social media feeds natin, yung mga get rich quick ideas, yung lifestyles of the rich and famous, na yung mga bata pa lang may income na naman yung mga bata pa lang napapasay na nila yung kailang mga kamag-anak, kanyang mga magulang. We want that. Everybody wants that. Actually, to give reference, there's one very successful person that everybody in the world knows. Si John Bon Jovi. Sabi ni John Bon Jovi, ang alam niyang recipe for success is for him to work hard. And he worked hard. He conquered the Sikat music na scene. artist yan. Parang panahon natin yan si John Bon Jovi. Nagugulat daw siya na yung mga anak niya, although his kids are marrying age na naman, nagugulat siya yung mga anak niya na doesn't work that hard and yet they earn much money rin. So, yun, marami kasing opportunities sa mga younger generations for them to earn. But it doesn't mean that when they're earning, irresponsible na sila sa kanilang resources. Hindi naman ganoon. Mas nangingibabaw lang kasi yung saya na knowing na you've earned and you deserve na to have a luxury in life. So, parang tama ba yung sinasabi na work smarter, not harder? Parang ganyan ang ginagawa nila ngayon That's it. Work smarter, not harder. Kasi, di ba, ano ba yung hard work kasi? Yung hard work na yan, nagmula yan nung titingnan natin sa economic history. Yung after work kasi, nung unang matagal na ito, yung work hard is limited lang talaga kasi ang trabaho at yung paghahanap ng trabaho before is very limited. So you have to really work hard in order for you to earn. But we live right now in peacetime. We live right now na everything's possible basta isipin mo kung ano ang talents mo, kung saan ka magaling, and then doon ka mag-work hard on that. It does not mean na pag may talent ka, okay na, everything's fine na kasi talento mo naman yun. No. There is still the idea of working hard. But you are not working hard na forced to working hard, but you're enjoying when you work hard. Oo. Pero maganda ba tong ganitong parang idea o mindset na work smarter, not harder? Kasi lumaki ako sa panahon na talagang paghirapan mo. Parang para daw mas manamnam mo yung saya ng tagumpay mo, maliit man yan o malaki, kasi alam mo talagang todong pinaghirapan mo. Hindi yung easy money, easy success. Ano po masasabi nyo doon? O dahil nga sa umiinog na ang panahon, talagang madali. Ngayon nga mag-viral ka lang, 'di ba? Sikat ka na. Maaaring may pera ka na, 'di ba? Ano pong inyong pananaw doon? Maganda ba 'to o hindi?
looking into that, everybody would like to have easy money, passive income, Mm-mm. na yun nga, sabi, upo-upo ka lang, may income kang nakukuha, Yeah. na Mm-mm. marangal naman. But you know what, Miss Lala, the bottom line for me, personal na ito, hindi ito as a sociologist na, but as a person who's also working Mm-mm. hard, is that you need to pay your taxes. Mm. Ang usapan dito, you earn and you pay your taxes. Kasi maraming nag-earn right now, nag-earn much, but does not pay taxes. Maraming nag-earn much right now, pero hindi nila sinasang-alang-alang na this is also my responsibility. Responsibility. Yes. Oo. We know of ways to get rich fast. Marangal, hindi illegal, marangal. Pero you know what, kailangan mong isang alang-alang yung pagbabayad ng taxes. Yung sabi na kaya ayaw magbayad ng tax, hindi naman napupunta yung tax sa dapat na po. It does not matter. It's not your business anymore. Hindi mo makita ang kabuuan ng ginagawa ng gobyerno in order to na maayos yung taxes natin. But on our part, as people who are trying to earn a living, we have to pay our taxes. Sa akin, okay for us to get rich and get rich fast. Good. But yung opportunities nasa iyo. But you have to do your responsibility to your country. Oo. Yun nga kasi kung kabataan, 'di ba? Madali nang kumikita ngayon eh. So parang hindi pa nila kasi nakikita o nare-realize yung responsibilidad bilang mamamayan. 'Di ba? Ng bansa kasi sa kanila nga masaya lang eh. Parang ako, binigyan ako ng baon, binigyan ako ng pamasko, akin 'to. 'Di ba? Hindi ko maiisipin na ay magbibigay pala ako. 'Di ba? Kaya nga so para bang masyado bang so ano ba maganda ba ang epekto na ang aga pa lang kasi kaya na palang kumita ng mga kabataan ng gano'n na napakalaki na yung iba pinagtatrabuhan ng ilang taon, sila ay kaya na kaya rin nilang mangarap ng early retirement. So is this good or bad? O depende na lang din sa tao, Doc Gerald? Yung pagpapangarap ng early retirement is actually good. That's actually good. Kasi alam mong maaga pa lang, you want to stay focused on what you want to do. To retire early and enjoy your life with your family. Kung family-oriented, enjoy your life with your family and enjoy your early retirement. But you know what? Dapat mag-sink in din sa atin na when we have much, we also have to give much. Kasi it's a responsibility na kapag meron ka, is you also have to help other people. Yung helping other people is not a dole out. Hindi naman marami akong pera, sige magbibigay ako ganyan. No, it's not like that. You need to create opportunities for other people too. You need to kung ano yung napagdaanan mo, may natutunan ka doon, you need to educate people also on that. Para lahat masaya, para lahat responsible, para lahat kayanin yung early retirement na pinapangarap ng marami. Oo. Pero sa kabilang banda, ang basa ko rito, hindi ko lang kung tama, Doc Gerald, parang gusto nila agad mawala yung stress sa buhay. Kasi mas binavalue nila yung quiet life and simple life. Tama ba yun? Na gusto nilang ma-achieve yun at habang malakas pa sila at yung family, which is, di ba yun naman ang gusto natin, i-prioritize natin ang pamilya. Sa kabilang banda, maganda rin ba ito? Yung mawala, yung stress, yung magaan na buhay, everybody wants that. But you know what, when you open your eyes to the realities of life, malalaman at makikita natin na life really has stress. Parang forever namang merong ganun, di ba? Iba-iba lang ang pagpapakita niya. Pero meron ka talagang pagdadaan ng stress. Depende na lang paano mo yun dadalhin, di ba? Hanggang pagtanda, di ba, meron din naman. Meron. Tsaka, Miss Lala, yung value system ang pinag-uusapan natin yung knowing that you are connected with your community, with your family, talagang konektado rin yung pagsuporta, pagtulong, talagang magiging stressful ang buhay. Isa nga sa joke na sinasabi ko when I teach may pangarap ako sa buhay, Miss Lala. This is a joke pero maybe sure something to think about na mukhang hindi ko na magagawa. Sabihin mo kasi, sir, ano yun?
pangarap ko maging isang irresponsableng tao. Mm-mm. Bakit? Ano ba yung irresponsableng tao? Wala kang iniisip, napakagaan ng buhay mo, hindi ka asahan ng marami, ikaw lang. So, kung titignan natin, that's funny, and yet, that's something that you have to think about. Kung gusto mo stress-free talaga na buhay, i-compromise mo yun na hindi ka makakatulong sa ibang tao, na hindi ka makakadagdag sa kagaanan ng buhay nila, na hindi ka magiging productive person sa mata ng iyong family at sa mata ng immediate community na ginagalawan mo. So, ano yung focus mo sa buhay? Ano yung values mo? Is it just you? Or dapat kung ano yung meron ka, makatulong ka at gamitin mo yung sarili mo as isang instrumento para makagaan din sa buhay ng ibang tao. Oo. Ito si Phil Hammett, nag-text sa atin sa ating FB page. Sabi niya, ito, napakadami, ang lawak ng inisip niya. No? Kung mag-early retirement ka, dapat meron ka na stable na cash flow, passive income, dividend stocks, rentals to cover monthly, yearly expenses, including daw yung mga sinking funds na tinatawag. Meron ka, ang dami, emergency fund, HMO, memorial plan. Yun, ang dami. Lahat, inisip na niya. So, ngayon naisip ko, naisip ba to ng mga kabataan? Diba? Kasi na, tayong mga, siguro maaring nagtrabaho na matagal, maiisip mo yung future kung gaano ba kadami yung dapat mong ihanda. So, ewan ko, ito yan, pinarealize natin, oo nga, parang bigla ako napaisip, kaya ko nga bang mag-early retirement feel? Yung nag-text sa atin, Saka, di ba, milyon-milyon para daw magretiro. Ayun, kumbagang hindi naman magarbo na buhay, pero at least komportable ang buhay mo kung talagang magre-retiro ka at wala ka ng pagkukuhanan talagang pera, di ba? Yung idea on what to have para magkaroon ka ng early retirement plan, ako, ang dali-dali na yung information na yan, Miss Lala, i-google mo lang yan, i-chat GPT mo lang yan, tanungin mo paano ba ang ang ways para magkaroon ng early retirement plan. Pero doing it is really, really very hard. Ako, I wanted that. I wanted that really na to have an early retirement. Siguro lahat na nakikinig sa atin ngayon gusto ng early retirement. But when responsibility sink in, ibang usapan na yan. Yes. Bisala, ang mga rich people, the older rich people, pag tinanong mo on retirement, yun nga, sabi, dapat edukasyon Dapat mag-aral tayo Kung gusto natin maging mayaman at magaan ang buhay, pag-aralan natin yung buhay ng yung mga yumaman. They did not retire. They did not retire. Are they living a comfortable life? Yes, they are. Retirement ba yun? For most of us, pakiramdam natin, retirement yun, because may lifestyles of the rich and famous sila. Pero are they retiring? No. Until we know of people, na hanggang sa dulo ng breath nila, they're still working. Kasi yun yung values na meron sila. To be a productive person para ikaw din makatulong din sa ibang tao. Oo. Parang iba-iba, ito ang dami natin nagtitext na nakakatuwa. Iba-iba ang kanilang parang definition ng retirement. Ito si Marie Louise, 54 years old na daw siya ngayon. 22 years na siyang nag-work. Tapos gusto din daw niyang ma-approve yung kanyang early retirement at age 56. Pero ito ang kanyang mga rason na. Kasi daw every weekend, gusto niyan makauwi na sila sa kanila, makasama niya. Pangalawa, makasama yung kanyang asawa na senior na rin daw at mag-business na lang siya. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi talaga siya retired na wala. Pag sinabing retired, hindi yung wala ka nang ginagawa. Pagising mo sa umaga, wala lang talaga. May negosyo rin siya. Pero yung parang retirement is hindi mo lang gagawin yung usual mo na talagang ginagawa. 'Di ba? Ito si Lady Mostar nag-text, sabi niya, saka naman mas okay daw mag-abroad, iba pa rin daw ang experience. 1987 siyang pinanganak, pero wala daw retirement sa kanya. Magtrabaho daw hangga't kaya. So, iba-iba ang kanilang definition, ika nga. Tama. Iba-iba ang definition ng what retirement is, and what is I did my best and I deserve this. Iba-iba ang definition ng success. So, kung iba-iba ang mga definition na to, lumalabas doon at the bottom line is values. What do we value? Nakikita natin na ito ba ang laman ng puso ko. Ito ba yung gusto ko talagang mangyari? At the end of the day, it's the values natin ang
ang magsasabi if we are retired or we're tired pero we're not retiring. Yung ganun, di ba, na we're done with our daytime job, but I also am doing something because I want myself to be productive. So yung retirement, lumalabas yun, Miss Lala, yung sa mga texters natin. Ang idea ng retirement is for you to stop working at your typical daytime job. Yes, oo. So, yun ang nakikita ko right now. Kasi you have to listen to the voices of the people. When you're a sociologist, it's not your opinion eh. What you're saying, you are representing the voices of the people. Kung ano yung, you have to back up your information, the words you say with information. And what you're saying right now, Ms. Lala, is vital information. So nakikita natin as we analyze it, para bang pagtapos na yung trabaho mo, ayaw mo na magtrabaho, that's retirement. If that's the case, so ibig sabihin, ang retirement is not really stop working, but to have an end of a chapter dun sa existing work mo. Na work mo, oo. Tingnan mo, Nakita natin sa mga texters natin right now. oo, sabi ni Miss Erlinda Santos, retirement not daw is not just about money. Retirement is resting from the normal course of life. So kung 8 to 5 job ka, doon ka lang magre-retire. Pero hindi ibig sabihin, magre-retiro ka na sa paggawa, sa pagtrabaho, pero kumbaga mas light na, at your own pace na, ganon, pero hindi yung totally tigil. Parang ganon ho ang inyong sinasabi. Tama analysis natin. That's good. Oo. That's information, Miss Lala. Oo. Ay, ang galing Pero ito, ang dami rin may si Francisco sabi niya, tama daw, mag-travel abroad. Kasi kasama sa survey pala, Doc Geralda, ang daming gustong mag-abroad ngayon. Ang daming magusto ng mag-abroad. Pati yung anak ko sinasabi niya, yung mga plano ng kanyang mga klase, mag-abroad. Bakit ba nga ba? Ba't walang naririnig na dito na sa Pilipinas? Bakit kailangan mag-abroad? O is it out of curiosity o talagang mas gusto nilang mamuhay abroad? Number one, may pera kasing pamasahe abroad. Marami kasing promo. Abroad, hindi mo talaga maiisip yun. Oo. Papangarapin mo lang, pero hindi mo maiisip na talaga, I think I can do this. Yung ganun. So, wala. Kasi may means. May pera nga. Sinasabi ko na they can earn income and they can work smart. Yung katulad niya, masarap mag-abroad and things like that. But, you know what? Again, kailan natin inisip yun? Kailan natin pinangarap yun? Kailan natin nagkaroon ng resolve na I'm gonna work abroad. I'm gonna live my family, raise my family abroad. Mga ganyan, nung bata pa tayo. Pero when we got older, nakita natin yung realities of life ay hindi. Not many talaga would like to go abroad. It's not because of conservatism na family-oriented ang mga Filipino. Bakit? Tingnan natin yung mga nag-abroad na. Yung information data. Tingnan natin yung mga nag-abroad na. Ano sinasabi nila? They still want to come back here and retire. Sa Pinas. So, yun talaga eh. Maybe yung working abroad is the opportunity to earn much income. Pero yung to live your life as a retired person at the age of 40, at the age of 35 na pakinggan natin yung mga nag-retire na talaga. Kasi hindi mo may wisdom na pinagdaanan nila yung mga bagay na ito eh. Oo. Paano kuha ko, Doc Gerald, at the end of the day, ano pang henerasyon mo, bata ka man o nakatatanda, lahat tayo gusto lang natin magkaroon ng masayang buhay. Kung ano yung mas matingin mo na at peace ka, 'di ba? Maagang retiro man 'yan o hindi o dire-diretso pa rin. Ang gusto mo lang yung masabi mo sa sarili mo na masaya ako. Genuinely, I'm happy. Hindi ho ba? It's loving your work. When you love your work, you'll work and you don't know that you're working already, that you're working. When you love your work, hindi mo naiisip ang retirement. Kasi para sa'yo, yung working mo yun yung work mo is a hobby. It's something that completes you. You don't want to stop working because for you, ang gaan ng buhay kahit mahirap at nakakapagod, pero for you, ang gaan ng buhay
kasi you love your work. Yes. Nako, ayan ha. Love your work. Love your life. Live your life to the fullest. Hanapin mo ang love na work na gusto mo. Strive hard to find work that you love. Yes. Walang problema doon. Yun ang working hard. Sige, mag-work hard kang hanapin ang sarili mo at pagtrabaho at to earn income kung saan ka masaya. Yun. And after that, hindi mo na maiisip yung mga retirement na yan. Ang maiisip mo, I have so much, how can I help people? I have so much, Yes. how can I be productive? I have Yeah. so much, how can I be a blessing to other people? Yes. Pay it forward. Doc Gerald, maraming salamat ha. Sa uulitin po. Thank you very much and magandang good morning sa inyo lahat. I love this conversation. Sana maraming Me too. makarinig para pantay-pantay tayong magkaroon tayo ng masaya at masaya at maagang retirement. Oo. Pagkwentuhan tayo uli, ha? Dr. Gerald Avergos po, mga kapuso, maraming salamat. Isang sociologist. So,